Patuloy ang digitalization ng Pilipinas matapos maisabatas ang Konektadong Pinoy Bill. Pero ang ilang telco companies may agam-agang sa hakbang na ito. Narito ang agenda report ni Hannah T. Batas na ang kontrobersyal na Konektadong Pinoy Act. Yan ay matapos mag-lapse into law nitong weekend ang panukalang batas nang walang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Good news ito para sa author na si Senadora Amy Marcos dahil sa wakas, ganap ng batas ang abot kayang internet. Anya, wala na raw batang mahuhuli sa klase o kaya naman OFW na mapuputulan ng tawag sa pamilya. Una nang pinaalala ng presidential sister kay PBBM na huwag magpa-impluwensya sa powerful telcos. At kung ang pangalan daw niya ang rason para hindi pirmahan ng bill, tanggalin na raw ito para lang hindi mahirapan ang mga Pilipino. Matatandaang may rift ang magkapatid, lalo na nitong nagdaang eleksyon nang kumalas ang senadora sa admin slate at i-endorso siya ni VP Sara Duterte. Ikinatuwa rin ng sponsor na si Senator Alan Peter Cayetano ang pagsasabatas ng bill. Ayon sa kanya, one step forward ito para ma-modernize ang digital infrastructure para makipagsabayan na rin sa ibang ICT reforms gaya ng e-governance. Wala raw saysay ang mga ito kung hindi naman maayos ang internet connection. Sabi ni DICT Secretary Henry Aguda, malinaw ang vision ng Pangulo, walang dapat maiwang Pilipino sa digital age. Kailangan na ngayong i-draft ng ahensya ang implementing rules sa loob ng 90 days. Pero ang Philippine Chamber of Telecommunications Operators, una nang nagbabala sa panukalang ito. Paliwanag ng PCTO, ang new players pwedeng makapasok kahit hindi cybersecurity ready. Exempted ang new players sa batas na makapag-secure ng Certificate of Public Convenience and Necessity, pangunahing safeguard sa regulasyon. Dahil dyan, posibleng mapababa ang accountability at magbukas ito ng pinto sa unvetted operators. Bukod pa riyan, may 2 years ang new players na maabot ang standards, dahilan para magkaroon ng risks sa cybersecurity attacks. Una nang pinahayag ng telecommunications firm na PLDT ang pangamba nito at planong pagdulog sa korte, habang ang Globe hiniling na ibalik sa Kongreso ang bill para marepaso. Tiniyak ng DICT, mararamdaman agad ng mga Pilipino ang benepisyo sa legislation na ito. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.